So ayan guys, nandito tayo ngayon sa bilaran ng mais, no? Ayan po sila, nagduduto. So dito po, no, may nakausap tayo dito mga farmers na grabe, napakahirap ng sitwasyon, no? Papangutang nila yung tinatanim nila mula binhi hanggang fertilizer like that. Kani siya kuya, abono ni siya, no? Kuya, abono ni, no? Yan. Ano yan? 2100. Magkano isang sako niyan? Amo ni barato. Ang mahal atong urea. Huwag katong 14. Yun ang mahal, no? Kasi yun naman ang quality na abono. Grabe. Kapag umutang ka ng 10,000, 20%, so 2,000 per month ang interest nun, 2,000 bawat buwan. So kung nagtanim ka ng mais, nangutang ka na, 4 na buwan bago ha-harvest yung mais. So tumubo na ng 8,000 yung 10,000 mo. Grabe yung negosyo nila, ano. Tapos uutang ka ng gamot para sa damo, uutang ka ng fertilizer, ha? Oh, dito man to sa balay humanon ang vlog. Pera ko kay magkuang ko dire, mag relate ko dire sa mga farmers. Kay basig grasyahan ko pohon, no? Kapag ako ang pagbibigyan, no, na magkaroon ng kapital na ganito, ito yung charity ko gagawin. Magtatayo ako dito ng kunting negosyo na ganyan, pero ako yung magbibili ng mga produkto, no? Ako yung mag-finance, ako yung bibili, tapos para maibalik yung ating gastos, no? Pero walang interest, di ba? Okay yung ganun. Aman to sila, wala yan na kuyog doon. Sugot ka, te. Sugot ka kung ate, te, diri ka gapuyo, diri mong balay, no? Kung halimbawa na atay kapital, dali ba, diri ba? Dali ba, basig kaluyan ko, no? Si kuya kanang mayong mukuan sa farming. Dahil ba kuya? Kuy hanaw ng farmer, sir. Di, ako lang i-suggest ba, no? Ako lang i-suggest dire ba? Kung halimbawa nandito po sila guys, no? Dito po yung bahay nila, tapos dryer po yan dyan, dryer. Bilaran ng mais, naisiliran din, no? Siliran. Kung halimbawa mga pitalta, no? Halimbawa mga pital tayo, na ako'y 100,000, no? Magpautang ta dire tanan nga farmers, pero wala interest, wala tubo, no? Wala tubo nya pagka harvest dire tanan ang harvest, ibalik ang gastos without interest. Ba yun? Maganda ba yun? No? Kita'y mabaligya sa produkto, kita'y mag-sealer dire, kita'y mag-dry, murag by ansel ang gawas, no? Pero kita'y mo pinan sa mga farmers, tambal sa kanang gina-spray sa sagbot, abuno, ora man na, ano nya, huwag mo kagwarta, ito pong imitahan. Tanaw ni mo kasi ang 100,000 starting. Sa isa ka farmers kuya, ikaw ani kanina nagmais mo ni siya. Sa isa ka area, pila ka hektarya imo, ha? Gi maisan. Kabot og isa ka hektarya. Sa isa ka hektarya, sa isang hektaryang maisan, pila ka sakong abono ang kinahanglan? Ikaw, farmers man gyud ka, gamais man gyud ka, kabalo gana.
Ay, kulang ang tulo, kuya. Tulo ka sako? Oh, kuan rong. Mixing. Ang gamayan rong. Budget. Dili ta mo budget kay lain mag-harvest ng budgeton nimo abono. Kay halimbawa, Maguro. ako sa estimate na ako ang 1 hectares is 5 hangtod 6 ka sako sa tama nga pagbutang og abono Sa isang hektar. o sa isa ka hektarya. Anong kasako? O tagpila ang isa ka sako nga urea o kitay mo palit dito sa sentro. Parato ra na dito. Kung utangon na sa farmers, inig-harvest sa farmers, maudi siya, katong udi niya mutubo pa to. Mutubo pa to. 8%. Ano na po to sa interest po? Udi nimo mabayaran tanan. Halimbawa, short ka, udi ka. Hasta lisura, no? Tanong na pud. Tanong na balance. Kuan mo dito. Tubok ya. katong yung maiwan mong balance, mutubo na po to usab. Kawawa yung mga magsasaka dito, no? Paano kaya, no, kung ganun yung charity natin na gagawin sa ganitong ano, mas maganda siguro yun. Pag nagka-kuan ko, limbawa nakakapital ko og 100,000 niya, mangita ko kuandre sa inyo nga kinsay akong masaligan, o to'y himuon, ilibot-libot nimo tong kwarta. Pero siguraduhon ninyo nga kung kinsay gisaligan, mulibot tong kwarta og tarong, no? Bawa na isa ka farmers, imong gunitan, oro to siya, kung pilay mosulod atong kwartaha. Pag abot sa harvest, pares lag presyo, unsay presyo dito, mo'y presyo nimo dire. Kung maubos lang kagamay kay bawion nimo sa tracking, gastos sa kuan. Nakita mo baligya dito sa sentro. Ya, ang halin mo to ito ilibot na pag-usab. Rolling by rolling. Maayo dili. Ayan sila guys, akala nyo wala akong kausap, may kausap po ako sila ni Kuya. Nandito po sila nakatira. Kasi kawawa po yung mga magsasaka. Kahit saan, no, ako lumaki po akong magsasaka pero medyo nakalimutan ko na yung proseso ng pagsasaka. Ito po yung ano dito ay pinaka-basic na tawag nito, pinaka-basic na tanom, no, dire, mais, kalabasa, tubo. Tapi ka tubo dire, no, tubo. So tubo sa tubo kasi parang hawak ng kumpanya yan, di ba? Sa busko, no? So ang pinaka-basic nga panguma dire, maisan gyud. Mais o saging. Saging, no? So sa saging wala mo'y problema kay dili man kayo na kuha ang saging kay nang buyer na mo adto man dire, no. Pupunta dito yung mamimili. Eh yung mais talaga kayo yung maghatid doon. So kausap ko si Kuya kanina, yung may-ari nitong pinadry nila diyan. Ayan po, nakabilad sa dryer. Tap ko siya kanina. Simula po pagtanim niya, nangutang na siya. Yung gamot sa ano, yung pangpatay damo. So hindi ho bababa sa pagpaliton nimo tong so ginagamit yung clear out. Isang tambol mo. Yung clear out na binili ko 1,100 tapos may partner na Tupurdi 1 quart. So 1,500 lahat. So utang niya yon. Tapos ang abono utang. Tapos mangutang pa kag kwarta. Kay mo gasto mangyug ka, no? 20% guys, no? Abi ninyo kung alam niyo kung sino ang yumayaman dito. Kinsa ang siguradong daog nakikita katong pa utang. Tama mali, diba? Mo to yun ang panalo talaga. Isipin nyo guys, magbibitaw ka worth 100,000 times 20%. Ang tubo sa 100,000 20 mil. 20 mil ha sa isa ka bulan. Gamay ra kay na kung 100,000 ang imong buyan. Pila ka farmers ning Pantaron? Ngayong kag siguro bisag ibutang lang nato og kanang 20.
20 ka farmers ha, nga naitag 1 ka hektarya. Oh. So isipin nyo po yung 20 person na farmers, tapos bibitawan mo ng 100,000. 20% bago po mag-harvest yun guys is abot ng 4 months, 4 ka bulan, no? 4 months. Magkano na ang tinubo ng 100,000 mo guys? 20 times 4, 80,000, no? Tapos pag deliver nun hindi makakabayad, tutubo na naman ulit yung natira nila. So ang gagawin ng farmers po, magtatanim na naman ulit kasi hahabulin yung yung balance. Tapos utang na po usab. Kasi hindi ka man pwedeng hindi mag-abono. Kay dili mga mamungay mong mais o gulay abono no. So hindi pwedeng hindi ka uutang ng fertilizer kasi hindi ka mag-harvest ng mais mo, hindi siya mamumunga ng maayos. So utang ka na naman. Pag harvest mo na naman ulit at short ka, so wala ka nang ligtas, andun ka na lang paikot-ikot sa sulod hantod matigulang ka. Tama kuya, di ba? So kawawa yung mga magsasaka guys dito po sa lugar na to. Makikita nyo po yung area na dinadaanan namin. Ito. Ayan, lahat yan, yung nakapaligid dyan, puro po yan, po, yung sakahan. No? Dito sa kabila, ganun din. Ayan. Tapos, simula pagtanim, utang, pataba, para sa pataba ng tanim mo, utangin mo yung fertilizer, abono. Tapos, pag harvest mo, ay mag-utang ka pa usab og kuan, kay mag-spray pa ka usab og kanang kuano, kanang nanay mais. Oh. Pangpatay sagbot. Oh. So utang na po usab. Utang na po. So hindi pa tumutubo yung tanim nila, may utang na. Magbilang sila ng 2 months, 3 months hanggang 4 na buwan ha-harvest. Dito na mag-uumpisa yung kalbaryo guys, no? Magkano ang sako sa harvest? Kanang magsanggi? 50, 50 pesos per sacks yung kanang bilog, yung bilog pa lang no. So 50 ang isang sako. Kung layo ang imong maisan, tagpila ka sako para maabot dire. Well, ito naman pareha sir, may 40. Nay 40, anang dool-dool. Ang dudol, 30. Pinaka nubo na to 30. Oh. Ang pinakalayo Pinakalayo yun, nagi na sa tagsasinta. 60 per sacks kung medyo madistansya sa iyo yung farm mo dito sa area. Ito po kasi yung parang dryer nila, no? So, ano yun, 50 plus 60, 110. Pag abot dire, lain ang bayad sa sealer. Oh, line up. Ano sa mga sealer? Thresher. Sealer. So may bayad yun per sako gihapon. Lain po bayad sa dryer. Oh, line up. Wala na, bugbog sarado na yung farmers guys bago maisako yan. Di pa nakarating sa timbangan. Ito yung sinasabi nila na maka-English lang daw taan o mag-deliver tag mais. Oh, sakto sir. No, makaka-English lang tayo. So, ito guys. Tawa si Kuya. Tinuod ko yan, di ba? Kumusta ang deliver? Short. Di ba? So, mahirap kung ako iniisip ko kasi napagdaanan ko po yung ganong what if kung ako yung magkaroon ng kapital at yun yung gagawin ko dito. Pero na ba ko yung masaligan din nga pwede na to. Kasi siya kuan lang ni siya, ning halimbawa lang no. Ingato nga istorya. Dili na to ingnon nga atong pahimuslan nga halimbawa mabot matinuod. Akong tanawon kung matuyok magtarong. Mubalik sa ato ang atong gasto na po'y musulod para sa inyo ha. No? Kasi kung mayroon akong 100,000 guys no, kung mayroon akong 100,000, yun yung charity ko sa kanila, no? Tulong ko sa kanila. Bahala na silang dumiskarte doon. Basta yung 100,000 milibot siya kada harvest. Hindi man nato matagaan nga mapilyor ta. No, natay itapal dapat. No, nakaitapal. Diba? Ano sa tingin nyo guys? Maganda yung suggestion ko. No? Comment nyo lang dyan sa comment section
para maano natin, no? Malaman natin kung agree ba kayo sa ganung tema ng pagtulong para sa mga magsasaka. So, kung ako yung pagkalooban ng ganyan, yun ang gagawin ko. Yun ang gagawin ko sa kanila. Pipili lang ako ng mga seryosong farmers. No, kanang tinud-anay yun nga pag umano. Pili nang uma-uma lang. Di ba? Ganda. So, katulad niyan, tinitingnan dry na siya. Ayan, oh. Tinitingnan na nila kung tuyo na. Tapos, isasako na nila yan. Tapos, diretso na yan sa timbangan. Tapos, bago yan makarating doon sa timbangan, may bayad na naman sa tracking. Na po'y bayad, no? Grabe. Kawawa, mga magsasaka. Di ba? Luoy kayo, no? Ang imong banate. Mungungumag yapon. O, di ba? Ikaw, nana, minyo na ka. Kan mana yang bana? Kato. Kan interview ni. Wala yung sa bana. Ako man basta. Anak ni mo. Grabe, no? Ang hirap ng ganitong buhay. Sige lang, te. Ampo lang ta matinood ang akong plano. Ha? Pero ay salig. Salig lang sa taas. Ha, kuyang. Salamat. Isa ko. 'Di ba? Nakaka-attach lang din, nakaka-touch yung mga ginagawa nila. Kasi katulad niyan, guys. Ang lawak niyan, mula dito sa baba hanggang doon sa taas. Tataniman mo ng mais. Andito yung kalsada. So malapit lang siya, 'di ba? Tapos kung doon yung maisan mo sa bundok, ngayon, yun, yung tuktok ng bundok na yun, sigurado yan, hindi pa baba sa 60 yung, hindi pa baba sa 60 yung isang sako pa kung makarating dito sa dryer nila. O di pa, napakahirap ng ganong sitwasyon, no? So di ba, grabe. Ramdam ko po yung mga ganong sitwasyon kasi naranasan ko rin po maging magsasaka, guys. So yun, hindi lang natin sila binalandra, no, sa mukha nila dito sa ating vlog, pero yung mga interview natin sa kanila, totoo po yun, guys, no? Ang kumikita lang po talaga dito is yung mga kapitalista, no? What if kung pasukin natin yung ganon, hindi kaya sila magagalit sa atin, guys, no? Humanitarian naman yun, di ba? Pagtulong para sa kanila, magsasaka. Maganda yun kasi sabi ko nga, sasagutin natin lahat yung mga pangangailangan nila. Tapos yung harvest nila, tayo yung bibili. Tayo yung magdadry dyan, no? Meron tayong mga pagkakatiwalaan dyan. Tapos tayo yung magbibinta doon sa bayan. Maganda siya. So, napakahirap ang buhay ng isang magsasaka, no? Lalo na kapag hindi mo sariling gastos. Isipin nyo po, 20% po yung tubo, no? 20% yung interest, no? Patay talaga ang farmers. Kawawa talaga ang mga magsasaka, di ba? Wala talagang patutunguhan, parang paikot-ikot lang yung nila pagbuhay na ganun, no? Tanim, utang, tanim, harvest, bayad utang, utang na naman parang kapag tanim. So masakit isipin na ganun sa umiikot yung mundo nila sa ganung pamamaraan. So di ko lang kung ako ang pagkalooban ni God ng grasyang ganun, yun yung aking plataforma sa aking charity work, no? Yun yung platform na gagawin ko kung sakaling yumaman ako. Di ba? Yun yung magandang tulong, no? Nila, kumbaga parang may kasama ng matututo sila kung paano nila i-proseso yung buhay, di ba? Ganon. Grabe, haba ng aking vlog. Right, so yun lang, guys, no? Share ko lang din naman, no, dito sa vlog ko na ganon, kung sakali malay natin, loobin ni God, di ba, magawa natin, magawa ko siya, no? Kung pagkalooban ako ni Lord ng
sobrang biyaya, no? Yun yung aking charity work na gagawin sa aking platform. Right, hanggang dito na lang yung vlog at maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, no? Sana i-like at i-share po ninyo yung aking aming mga upload, no? Tulong nyo na rin po sa amin, guys. Maraming salamat po sa mga taong nagtiwala sa akin, and God bless po sa ating lahat. Bye bye po, bye bye.